So, mo na itong topic karon. Skills open doors, character keeps the door open. So, pasabot nga kung unsa ni atong nahibalan buhaton, no? Makatabang na sa ato nga makatrabaho ta, no? Para sa kolektor, kamo kag drive. So, na chance nga makatrabaho ka. Okay. Pero, ang karakter, ang imong kinaiya, maoy magkahimo nga ang pertahan perming open. No, ang imong kinaiya, mo'y makapadugay sa imo sa trabaho. Ang imong kahibalo, makasulod ka sa trabaho kay kahibalo ka, pero ang imong karakter, ang imong kinaiya, maunay makapadugay nimo sa imong trabaho. Okay, so muna atong topic karon. Okay. So, ani. So, every workplace, kada asa ta mo trabaho, gina-reward gid ang atong skill, no? Gina-reward gid ang atong kahibalo. Atong abilidad sa pag-perform sa atong trabaho, pagsulbad sa mga problema, o pag-deliver sa results. But while skills may get you hired, no? Promoted, no? Kung ang skill, ma-hire ka sa imong skill, ma-promote ka, ma-notice ka, ang imong karakter nag-determine kung pagpundo ka sa imong trabaho. Kay masaligan ka, no? Valuable ka and respected. No? Kay bisan pa o may kita sa itong trabaho, kung ang atong batasan dili maayo, dili gid nako nato makuha ang respeto sa atong mga kauban. So, kani nga lecture atong masabtan why character determines long-term success, how biblical principles shape workplace behavior, how to build trust, discipline, and integrity, and how to grow both skills, character as professionals. So, principle 1, skill is valuable, no? Bililhon ang imong kahibalo, ang imong skill bililhon. Pero labaw pa ana ang imong batasan. Labaw ka bililhon ang imong kinaiya. Ang imong batasan labaw ka bililhon kay ang skill matun-an ra gid na. Pero naa kay skill, wa kay batasan, wa gid kay trabaho. Bisan asa ka paingon football ra gid imong paingnan. Bisan pag master kay ka sa imong trabaho. So giingon diri sa Proverbs sa Biblia, Proverbs 22:29, do you see someone skilled in their work? No? They will stand before the king. So nakakita baka taong maayo mo trabaho sa ilang trabaho, bisag asa na sila mo trabaho. Bisan pa atubangan sa mga king, no? Because skill brings opportunity. No, pwede gyud ka makatrabaho bisag asa kung maayo ka mo trabaho. Proverbs 10:9, whoever walks in integrity walks securely. Integrity keeps opportunities alive, no? So bisag asa ka, kung maayo ka, pwede gid ka makatrabaho bisan pa dito sa mga hari tungod sa imong skill. Pero kung wala kay integrity, ang kanang imong integrity mo nang makahatag og security sa imong trabaho nga magdugay ka, no? Mo nang imong integrity mag-keep your opportunity alive. Pero wa kay integrity, mamatay na nga opportunity ang naa sa imong atabangan. Palayason ka sa king kung di ka masaligan. Bisan pag-unsa ka kakugi. No? So, principle 2, character builds trust. Ang imong yung kinaiya, maoy maghulma sa imong pagkamasaligan. Giingon sa Luke 16:10, whoever can be trusted with little can also be trusted with much. So, ang masaligan sa gagmayng butang, masaligan sa dako. So, aron masaligan ta, kinahanglan ipakita nato nga masaligan ta sa gagmayng butang. Dili nato i-disregard ng mga gagmayng butang.
no? Kay mo na basihan kung sa gamayng butang masaligan ka, pasabot masaligan pugas na kong butang. Promotion is not only based on ability but dependability. No? Ang pag-promote nimo dili lang sa imong abilidad, sa imong kamaayong mo trabaho, but sa imong pagka masaligan, no? Maasahan, dependability. Principle 3, God honors diligence and faithfulness. No, gina-honor sa Ginoo ang pagkakugi ug ang pagka-faithful. No? Then Colossians 3:23 giniingon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. So whatever you do, bisag unsa pa na imong gibuhat, no? Buhata na, bisag unsa na kagamay, buhata na nga kinasing-kasing sama nga imo nang gibuhat alang sa Ginoo. So excellence is an act of worship. So ang pagbuhat nato sa insakto nga bisan pag-unsa na nga butang, bisan unsa na kagamay kung buhato nato na to with excellence, no? Atong tarungon pag kuan na siya, act of worship. Murag action na siya nga nagdahig ka sa Ginoo. Character is not just a workplace value, it's a spiritual discipline. Kana atong maayong kinaiya, dili lang na diya sa trabaho, no? Nga naay value diya sa trabaho. Spiritual discipline po na siya, no? Kanang kung naatay pagtuo sa Ginoo, kining tarungon ginato na atong kinaiya nga mahimut-an na sa Ginoo. Okay. So, natay real life story. No? Story 1. The brilliant employee who lost his job. So, brilliant. So, maay kay siya nga empleyado nga nawad-an og trabaho. Na-hire siya kay tungod sa iyang maaygyod exceptional technical skills. He could outwork anyone. So, maaygid siya kay sa tanan, no? Kung trabaho lang siya pinaka-maayo. Pero, ga-struggle siya sa iyang pag-abot nga late, sige sa late. Wala siya respeto sa iyang mga kauban, no? Siguro arrogante na siya kay dako na yung tanaw sa iyang kaugalingon kay maay kasi iyang trabaho. Dayon di na siya ga-accept og correction, no? Kay ning gi-reject na niya ang feedback. Dayon naga-struggle po siya pag keep sa iyang word. Dili na gamats ang iyang words ug ang iyang binuhatan. No? Pamakak na siya, di na wala na yung word of honor. So, maayo, no? Maayo siya nga trabante, maayo siya sa iyang trabaho, pero sige kali, tulay respeto sa iyang kauban, dili gadawat og koreksyon, kay abi niya siya na pinakamaayo, arrogante na, and then dili na ga-keep sa iyang word, wala na yung word of honor. So, within a year, the company replaced him. So, kung iyang batasan, bisan pag maayos siya, pero mauto iyang batasan, gipulihan siya sa kumpanya. Not because he was not skilled, no? Dili tungod kay di siya kabalo sa iyang trabaho, but because dili siya masaligan. Ang iyang batasan di masaligan. Difficult to trust, lisod saligan. So, ang lesson nato ang makuha diri, skill open the door, but character close it. So, importante yung kaayo ang atong mga kinaiya. So, muna atong bantayan diya sa atong trabaho. Story number 2, a quiet employee who got promoted. No? Hilumon nga empleyado nga na-promote. A woman joined a company with average skills. No? Average lang skills niya. Dili siya pinakamaayo. Walay extraordinary sa iyang kahibalo. But she consistently showed humility. No? Mapaubsanon. Willingness to learn. Open siya sa mga kahibalo. Dayon, see feedback as a tool for self-improvement. Di niya ga-reject ang feedback. Gapaminaw siya. Kaya kita na ang feedback nga tool. Hinigiban. Tool. Sa tool. Para ma-improve ang iyang kaugalingon. No? Reliability. Saligan siya. Maasahan.
dayon honesty, dayon calm attitude in conflict, dili magsyagit-syagit kung naay conflict, no? Kalma lang. Okay. So, management realized they could trust her with bigger responsibilities. Tungod sa iyang kinaiya, na management nagtanaw nga masaligan siya sa dagko nga responsibility. So, she was promoted 3 times in 4 years. So, lesson nga itong matun-an diri, character grows influence. Influence create opportunities. So, ang kinaiya, mupatubo sa atong influence diya sa atong trabaho, no? And then ang atong influence, good influence, maka-create siya opportunity kay makita man sa kumpanya nga masaligan ta. Okay. So, nice story sa Bible, no? Natay story sa Bible. Kinsay familiar diri ani nga story sa Bible ni Joseph? Kinsay maka-share? Ikaw, Rinante. Maka-share ka aning story ni Joseph? Naalam ko nakuha nga gamay nga story kami doon si Pam sa Ip. Nag-friend siya sa Damgo sa Hari. Katuig Pami. Pito katuig Kagaya. O pito katuig Tututog. So, moro to, Okay. Ma'am. Okay, thank you for sharing. So ato ni siyang giistorya gikan sa permiro, no? Si Joseph, dos sila ka igsuon, anak ni Jacob, no, sa Biblia. Unya kaning kuan ni siya kaning nahulog ni nga paborito ni Jacob. So puro sila lalaki, 12 ka buok. Unya gibuhatan siya ni Jacob yang papa o kanang sa nina nila sa una nga murag batraba. Oh, nga ana ilang sinina sa una nga naay different colors. Colorful kaay sa nga tanan. So ang iyang mga igsuon katong iyang mga magulang nagselos. Nagselos kay normal reaction sa ano sa managsuon mo tan-aw nga naay murag paborito pinalabon magselos. So kay nagsilos unya dayon kuan po di siya naa siya ability nga kanang na siya makadamgo siya ba maka-interpret og damgo. So ang iyang mga igsuon nga nagsilos kuan siya gibaligya siya sa Egypt, no? Gihulog siya sa bangag unya kaning gipatuon nila ilang amahan nga patay na si Joseph. Nagkuan sila mananap nga nay dugo. Unya gipakita nila tong singina man ni Joseph siguro nga nagdugo niya ilang gisulti nga patay na pero ilang baligya. Kay nay isa ka igsuon nga niingon nga di lang nila patyon. Ilang ibaligya sa negosyante. Kay sa unang panahon kaning ang mga ulipon palito na sila sa mga dato. Palito na siya sa mga dato. So ilang gibaligya si Joseph. Hantod si Joseph nakaadto dito sa Egypt. Dito siya na butang sa kuan sa Pero, ang pinakadako dito sa Egypt. Unya, kining tungod kay kugihan man kayo ni si Joseph, no? Kugihan kay ni siya. So naangayan gid siya sa Pero, nahimo siyang sinaligan sa ilang panimalay. Unya kay kuan kaning ang asawa ni Pero nakagusto kang Joseph. So si Joseph tungod kay kuan magini siya kanang faithful gini siya sa Ginoo. Wala niya patuli ang kuan ang unsa ni ang asawa ni Pero. Kay iyang gihuna-huna kining unsa na ang asala sa Ginoo kung iyang hilabtan ang asawa sa iyang agalon nga gisaligan siya. So nidagan siya. So nainsulto siguro ang asawa ni Pero kuan siya gipasanginlan nga gihilabtan siya ni Joseph. So mao to si Joseph na priso. So dito sa prisuhan kining kuan
padayon gyapon siya sa magka-faithful. Kanang kung unsay iyang kuan dito kanang ginabuhat, kanang with excellence gyud ba? Mo nang gakagustuhan siya dito sa mga dito ang mga guard, unya ang uban mga piniriso dito gaka-amigo pud niya. Unya kining naay kuan naay duha ka piniriso dito nga tawo sa hari nga nagdamgo. Unya ilang naglibog sila unsay meaning sa ilang damgo kay sa unang panahon basta magdamgo na ay mga meaning. So ilang gi pa-interpret kang Joseph. Unya ang interpretation karon kay natinuod man, no? Nga ang isa patyon, ang isa mabalik sa iyang trabaho. So mao to nahitabo na nga ang isa gipatay, ang isa nabalik sa trabaho. Pag abot dito sa katong nabalik sa trabaho, ni abot ang panahon nga ang kuan ang pero no katong ilang king nagdamgo pod, nagdamgo og kuan, nagdamgo og pito ka tambok nga baka og pito pod kaniwa nga baka. So naglibog ang pero unsa ba gipasabot ato nga damgo. So iyang na hinumduman si Joseph katong iyang tawo na hinumduman niya nga pero dito sa prisuhan mo ni ang nahitabo nahitaw dito nga gingalag Joseph nga ang iyang paghubad sa among mga damgo na tinuod. So gipatawag siya sa pero. So pagpatawag sa pero gihubad din to iyang kuan, gihubad din to ang iyang damgo. So ang pasabot di ay atong damgo nga sa pito ka tuig abundansya kaayo ang Egypt. No, daghang kay sila pagkaon, ana unya. Pagkahuman sa pito ka tuig nga abundance, magpamin pod magkagutom. So mao tong naay pito ka kanang niwang nga kaning baka. So nagtambag si kuan nangutana si Pero unsay iyang dapat buhaton. No, unsay iyang dapat buhaton. So gitambagan sila ni Joseph nga sa pito ka bulan nga abundance kinahanglan magtigom, no, magtigom og pagkaon para panahon sa gutom naa sila'y magamit. So mao to gisaligan si Joseph. Gisaligan siya nahimo siyang sikan-sikan sa Pero tungod sa iyang ability nga magkuan sa kanang damgo nga natinuod, no, mas gisaligan siya sa Pero unya dayon kanang kato na so nahitabo na to. So ang mga silingan sa Egypt nga mga kuan, mga nasod, apil ang Israel nga na didto ang iyang amahan nga si Jacob ug katong iyang mga igsuon namalit og pagkaon sa Ehipto. Namalit sila pagkaon sa Egypt. Wala si Joseph nagsaba nga nakailas siya ato. Na kuan kining basta to make the story short sa ending na sa story, nagpaila na siya nga siya si Joseph. Unya, kato yung mga igsuon, nangay og pasaylo. Pero ang giingon ni Joseph nga, kaning, unsa ni, kabubuton to sa Ginoo nga nahitabo to inato. Kay kung wala to nahitabo, mamatay sila sa gutom. So, giandam siya sa Ginoo dito para nga ang iyang pamilya ma-apil, no, makakaon sa kaabundansya sa Egypt. Okay. So, mo nang story ni Joseph, no? Nga bisag kuan, bisag sa nahitabo niya, ang iyang batasan wa gyud nagbag-o. Wala gyud siya nagbiya sa Ginoo. Wala gyud siya nisupak sa sugo sa Ginoo. Muna nga gisaligan siya sa Pero, gihimo siyang sikan-sikan sa king. So inana ka importante ang atong kinaiya nga bisan unsa ka lisod ang sirkumstansya dili gid siya mabalhin, no, bisan na preso siya faithful gyapon siya sa Ginoo sa prison. Nagyapon iyang integridad bisag gitintal siya sa asawa ni Potiphar wala gid siya nagpadala, no, dayon ang iyang tinarbahuan excellence gyud mo na siyang gisaligan, no. So mao na nga kining inana ka importante ang atong karakter. Okay? So because of this, he went from prisoner to prime minister. So inana ang mahimo sa maayong kinaiya. Maayong
maayo nga pagkatrabaho ug maayong kinaiya kung mag-uban dako kay kag-abtan. Oh. So lesson, skill got him notice, na-notice siya tungod sa iyang skill nga makabalo siya og basa sa damgo, pero ang iyang kinaiya maoy nagpadala niya nahimo siyang leader. Usa sa leader sa Egypt. So inana ka importante ang atong kinaiya, no? So skills open doors, skills create opportunities, promotions, trust in your competence, higher value in the company. Skills, example of skill-based advantage, no? Example ni, kung graphic designer ka, ma-hire ka kay creative ka, may ka mo design. Cashier ka, masaligan ka kay may ka mo dala mo ihap sa kwarta. Manager ka, mo rise up because of your leadership skill. But skill alone, no? Kung skill alone cannot keep the door open, no? Kung kana ray mo saligan ang imong kamaayo, dili gayapon ka magdugay sa imong trabaho. Kung ang imong kinaiya depektado, no? So character keeps the door open. So mo ni atong timan-an ang 5 workplace character pillars nga naa gyud ta dapat ani para nga ma-keep ang door open sa atong opportunity nga naa sa ato karon. First is integrity. Kasabot naman ta aning integrity, doing right even when unseen, no? Bisag way nagtan-aw, you do what is right. So, unsa may pasabot sa doing what is right? No, pangutanay mo kaugalingon. Do you tell the truth? Nagsulti ba kas tinuod? Duha ba ka na maka? Do you admit mistakes? Ang kunon ba nimo imong sala or mamasangil ka, mag-blame ka, magreklamo ka? Do you keep your promise? No, align ba ang imong binuhatan? No, do you keep your promise? Di ba kaning unsa ni pagkaburos daga na din ka? No, gakawala na din imong promise? Okay. May lang ka mo promise? Are you loyal to the company? Are you loyal to your asawa, to your bana? No? Are you loyal to your family? Proverbs 11:3 nag-ingon, integrity guides the upright. No? Ang integrity mo guide sa mga nagmatinumanon. Number 2, pillars. Pillars pasabot haligi. No? Haligi sa maayong kinaiya. Ang primero, integrity. Sunod, accountability. No? Taking ownership. No? Take ownership ka sa imong binuhatan. People with character say, I was wrong. No? Kung naa kay maayong nga pamatasan, dali ra kay sa imong moingon nga sayop ko. I will fix it. Here's the solution. No? They don't blame, complain, excuse, or hide. No? Dili sila mamasol, dili sila magreklamo, dili mga tarungan, dili magtago. They are taking accountability. Gatubagon nila unsay dapat tubagon. Next pillar, next nga haligi sa atong maing pamatasan ang teachability. Staying open to growth. Kanang open for learning. Gadawat kung tudluan. Teachability. Skillful employee grows fast. No? Character-driven employees grow faster because they accept correction. So, kung mutubo manggaling ang skillful employee, mas mutubo kung skillful na ka, character-driven pa gyud ka. Okay? Ga-accept kag correction. So, kung ma-accept magud ta correction, mas dali, mas daghan tag mabalaan. No? Mas daghan tag mabalaan kay open man ta for learning. Sa Biblia, giingon sa Proverbs 12:1, whoever loves discipline, loves knowledge. Number 4, nga haligi sa maayong kinaiya ang work ethics. Consistent excellence. Dili nang tarungon karon unya dili kung way makakita, no? So, kung natay work ethics, buhaton gid nato atong trabaho sa pinaka the best nga pwede buhaton ana. Full out, walay 50-50. Example, being on time, no? Being organized.
doing your best, showing up mentally and emotionally, no? Kay usahay na ata kulang ni. Dapat na ni physically. Usahay mo show up lang ta physically pero mentally wala ta kay asa ra tong utok, no? Emotionally pod wala ta. Mura tag robot nga gatrabaho, lawas ra inaa. Pero ang atong utok diha o ang atong emotion wala. Oh. So doing the bare minimum. So basta lang, no? Kung unsa lay kuan, unsa lay kinahanglan para makasweldo. Wala na gyud extra. Oh. So dapat kuan gyud ta, consistent excellence. Nagid tay work ethics. Hard work beats talent if talent does not work hard. So, kulang na atong talent. Pildi na atong talent kung tapulan ta. Bisang pag talented ta, pero tapulan ta, gyapon tay madawdaw. So, number 5, nga haligi sa maayong kinaiya, attitude. How you respond matters. So, atong kinaiya, no? Unsa na to ang pag-respond sa mga butang-butang diya sa atong palibot. Do you stay calm under pressure? No, kalma ra ba ka or magsinggit-singgit ka kung naay pressure? Are you respectful? Do you uplift or drain your team? No? Ga kadasig ba sa imo ang imong kauban or ga kaluya? A good attitude is a workplace superpower. So superpower gina nato diha sa atong trabaho ang atong good attitude. So mao tong 5 ka haligi sa maayong kinaiya. So practical application, daily character check, no? Atong kita mismo mag-check sa atong kinaiya at the end of the day, no? Pagkahuman sa atong trabaho, atong pangutanon atong kagalingon. Did I do my work with integrity today? No, ako bang gibuhat akong trabaho karon nga adunay integridad? Wala ba ko'y gitago? No? Wala gibuhat kay walay nagtan-aw? Was I dependable? Did I treat people with respect? Did I stay humble and teachable? Did I give my 100% best? Did I go full out? So muni mga pangutana nga atong ipangutana sa atong kaugalingon at the end of the day. Para ma-check na to ang atong kinaiya. Okay. So, example sa scenario, ani. When you make a mistake, nasayop ka, no? Ang employee A, niingon sa imo, sir, I made an error in the report. Nasayop ko sa akong report. And supervisor, thank you for informing me. What do you think we should do? Thank you for informing me. Unsa may tan-aw nimo atong buhaton ani? Ingon ang employee, I already prepared a corrected version. Nag-prepare na ko og corrected version, sir. So, reviewed and where I went wrong, so it won't repeat. Ako nang gi-review para asa ko na sayo para dili na mabalik. So, teachable, accountable, and trusted. No? Very important. Scenario 2, handling correction. Kung correctionan ta, no? Ingnan ka sa imong manager. Your tone with the customer could be better. So, basig nagsinggit-singgit ka sa imong customer, taas ka imong tono, ingnan ka sa imong manager. Ang imong tono sa imong customer, ma-improve pa na. Ingon dahin ka, thank you for pointing out that, sir. I'll adjust my tone next time. So, usa ni sa atong bantayan kung maghatag-tag feedback, dapat specific. No? Specific para sa ani. Tone. Specific tone. Ang imong tono sa customer. Matarong pa na nimo. Kay ang dili specific pwede na nimo ingon tarungan na imong inistoryahan sa imong customer. Unya nang una siya nga tarong naman to nga pagka-istorya. Kay dili specific unsa ba radto nga part ang tarungon. So para sa ani, kung maghatag kag feedback para mag-improve imong tao, you have to be specific sa imong paghatag og feedback para sa ani. So kabalo siya nga iyang tono da iyang tarungon. So, teachable attitude protects opportunity. So, scenario 3, working beyond skill. Employee C,
Ingon siya, I may not be the most skilled yet. So, dili man galing ako ang pinakamaayo, dili pa man galing ako ang pinakamaayo karon, but you can count on my honesty, hard work, and willingness to learn. So, di pa man galing ako ang pinakaayo ani nga trabaho karon, pero masaligan ko nimo sa akong pagka-honest, sa akong pagka-hard worker, o sa akong willingness to learn. Oh, so, manager, that's exactly the kind of employee we promote. So, action steps for employees, no? Ato i-build ang atong skill, no? Important ka atong i-build atong skill. Sa una to na pag-build atong skill, learn something new every month, every day, every week. You really have to learn something new. No, dili kinahanglan nga daghan kaayo, but at least no naagi madugang perminti sa atong kahibalo. Attend trainings or read or watch educational videos, no? Ayaw sige tanawa lang anang mga naghukas-hukas diya kay wala jud kay matun-an ana. Lagi kay matun-an ana. So, ask for feedback. No, ikaw na mismo magpangutana. Asa ka pwede pa mag-improve. Upgrade tools and methods. Ayaw pag-stick sa unsa imong nahibal-an lang. Kay basin og kay pwede pag ina siya ma-improve. Then build your character. No, show integrity even in small tasks. Show integrity gyud bisan pag sa ginagmayng butang. No? Be on time consistently. Dili nang on time lang karon ugma late na pod. Bitaw si sir, langan-langan ko karon. Resolve conflicts peacefully. So, kung naay conflict, resolve it peacefully. Be kind. Communicate respectfully. Dili kay magkuan kanang kana bitang murag kinsa nga makigistorya. Respectfully. No? Usa sa pag-respectfully nga communicate, madlong ta in private. Pero maghatag ta og appreciation in public. Take responsibility without excuses, no? Kung nagali kuan ay sayop or na ay gibadlong sa imo, ay napabugsig pangatarungan. Take responsibility and improve. So, build trust. I-build ginato ang atong pagkamasaligan, no? Kung saan man nga masaligan na sa atong trabaho, i-build na to atong skill, atong karakter, then ang atong consistency. Diha ta masaligan. Diha na ay dugay na to diha sa atong trabaho. Kung naa na tay skill, na pagitay karakter, consistent pagita. Dili kung ganahan lang, no? Consistent na ay disiplina. Mo buhaton gid ang angay buhaton, ang dapat buhaton whether gusto ni dili. Inana ang pagka-consistent. Okay? So, to summarize, skill open doors, character keeps the door open. Skill may get you a job, no? Pwede ka makakuha trabaho kay skilled ka. Pero ang imong kinaiya determines mag-istorya kung asa lang kataman sa imong trabaho. The Bible teaches that God promotes those who are faithful, teachable, and honest. Real success is not only about talent. It's about trustworthiness. So, mo gina siya. Ang pagkamasaligan mo'y pinaka-importante. No? Workplaces thrive when employees show integrity, accountability, diligence, and respect. No? Mag-progress ang atong trabaho kung ang mga empleyado na ay integrity, no? Mo trabaho ug insakto na ay mutan-aw o wala. Na ay accountability, no? Diligence, kugi, and ay respeto. When skill and character grow together, kung mag-uban ning skill and character, your value increases, your influence expands, and your future opens. Okay. So, mo na ato